Yung mga kawaning kontraktual po, at alam po natin yan sa lahat ng mga ahensya, na yung mga benepisyo namin ay wala. For contractual, they also receive benefits, di ba? No. Wala po Contract of talaga. service. No work, no pay. Ganito po kasi, sa mismong batas po natin sa labor code, sinabi doon na 6 months dapat regular ka na after 6 months. Bakit di po natin nagagawa yon sa government? Hindi po hindi po kasi saklaw sa pagkakaunawa ko hindi saklaw ng labor code ang gobyerno. Kasi kung ang opinion nyo ay paglabag sa batas ang pagkakaroon ng kontraktual na mga manggagawa na walang security of tenure, option po bang ipagbawal na lang namin yon habang hindi pa nakikreate yung plantilla? Pwede lamang mag-hire ng dagdag uli pag may plantilla na? Paano po yun? Ganito po yun. Di ba ang sahod po ng mga kontraktual ay MOOE sa operating. So, bakit hindi po natin i-option na yung budget para sa MOE ay ilipat na lamang sa PS? Kasi nga po, walang plantilla. Kasi marami talagang contractual na nandoon for 10 years, 20 years na qualified. Ang problema lang nila, walang plantilla item. Roxanne Fernandez? Yes, ma'am. Kawani laban sa kontraktualisasyon. Ma'am, kindly situate yourself where there's a mic. Thank you, sir, for giving way. Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Roxanne Fernandez, Calacon. Kawani laban sa kontraktualisasyon. 13 taon na pong kontraktual na naging kontraktual. Regular na. Sa wakas. Panahon pa po ni Asik Ronquillo, talagang kasama ko po siya si Ascom Ronquillo sa panahon pa ng contractual pa ako sa National Anti-Poverty Commission. So, yung kalagayan po ng mga COS, lahat po ng pinag-uusapan natin kanina na pag-aaralan, ito po yung naging resulta ng mga kalagayan ng mga kawaning kontraktual. So, ngayon po ay lumobo na sa 939,771 ang JOCOS ayon sa IGHR ng CSE. Pero, ang mga kawaning kontraktual po ay hindi po siya nakapasok yung mga kawaning kontraktual na nasa loob ng mga service provider o yung mga agency po. Yung mga katulad ng sa mga utility, sa mga guards, Yung outsourced. o mga outsource po. So, kawaning kontraktual rin po sila. So, ang kalagayan po namin na natatangi ang tingin ng mga kawaning regular sa pagtatangi, sa definition pa lang po, ay bakla na po kami. Kasi hindi kami pwede sa CSC dahil hindi daw kami regular at hindi plantilla position, tapos hindi rin po pwede sa DOLE. Kasi hindi daw po pasok doon ayon sa depinasyon. So kung mapapansin nyo po, yung nilabas ng CSC DBM COA Joint Circular number 1 noong 2015 ay ang rationale niya ay ganun rin sa rationale nito na kailangan ayusin yung burokrasya, kaya magbubuo po tayo ng DBM CSC COA Joint Circular number 1 hanggang naging nawala yung CSC, naging number 2 na lang. Tapos, at yung mga nakalagay po doon ay na uusog lamang yung pag-deadline ng pag-hire ng mga JOCOS. At kung makikita po natin yung rationale, masakit po basahin yung rationale ng SB 890, no? Kasi nakalagay dito yung pagko-compare ng cost over dun sa mga bilang ng mga kawani. So yung sinasabi ng DBM na cost-benefit analysis ay lumalabas, no, harap-harapang sinasabi na yung mga kawani ay cost, which is yung mga JOCOS po ay under MOE. So, operating expenses. So, sa definition pa lang po ay masakit na po sa parte ng mga JOCOS. Kasi yung mga kawaning kontraktual po, at alam po natin yan sa lahat ng mga ahensya, na
yung mga benepisyo namin ay wala. Wala rin pong nagbibigay sa amin ng karapatan para sabihin yung mga kalagayan ng mga aming mga kawaning kontraktual sa actually konting-konti lang po ang pwedeng magsalita dahil yung iba po dahil walang security of tenure ay madali silang mawalan ng trabaho. So ganun na po yung kalagayan. Tapos ito pa, may nakalagay pa na magtatanggalan. So lalong nangangamba ang mga kawaning kontraktual. Sinabi rin po nung nakaraan sa amin, sabi niya, pag nagtatanong po kami sa mga management namin, paano po ba magiging regular yung mga kawaning kontraktual? Hindi may QS kasi, kailangan maging civil service eligible ka. So yung sa aming ahensya, kami mismo, nagsikap kami na maging regular, nagturo kami sa mga kapwa kawani namin para pumasa sa civil service. Pero sa bandang dulo, yung tinatanong lang namin yung management namin, pwede na po ba kaming maging regular? Ang sagot, walang plantilla position. So, hindi ang ibig sabihin po kahit po ma-meet namin yung mga requirement na yon, yung problema po ay yung plantilla position sa bawat ahensya. Yun yung napag-uusapan kanina. Na ano po ba yung tamang bilang ng mga kawani na magsisilbi para sa mga mamamayang Pilipino? Kasi ang nangyayari po, ramdam na ramdam po namin yung kalagayan ng mga COS i-compare dun sa mga kawaning regular, na regular rin naman po ang trabaho namin. Tapos, ang kasamaang palad pa, sa mismong SSL 5, SSL 6, Section 4, hindi po talaga kasama ang mga jokos sa sahod. So, ang binding lang namin Ano po yung kontrata. ano yung Jokos? Ano yun? Job order, contract of service. Ang Hindi. binding lang po namin ay Saan kontrata. galing yung Jokos? Alam ko JAW, Job Order Worker. Ano yan, Jokos? Job Order? May dalawang uri po ng kontraktual. Yung kontraktual na casual at saka kontraktual na with employer-employer relationship. Ito po, nakakakuha po siya ng benepisyo, Okay. pero walang security of tenure. Okay. Tapos dito naman po, yung mga JOCOS o job order, contract of service, Okay. mga kawaning kontraktual na walang benepisyo at saka wala ring security of tenure. Opo, at di po government employee. Pero ang definition po kasi nito etong job order na to at saka COS na po na to ay no employer-employer relationship. Ibig sabihin po, ang binding lang talaga ay kontrata. Ma'am, palagi kong tanong to so, contractual, job order, kung walang plantilla, ang gusto Wala. ba nyo, wala na lang i-hire na job order o contractual? Bawal. Gawin po Bawal na. regular. Hindi, di ba? Kung walang plantilla, gusto ba nyo ipagbawal na lamang namin sa ahensya mag-hire ng job order o contractual? Kasi di ba, dapat alam ng gobyerno kung ilan yung, sabi nyo nga, ilan ba talagang tao ang kailangan nila? Dapat mag-create sila ng item. So kung nagawa po natin yan, pagbabawal po ba natin? O talaga bang hakbang yun tungo sa pagiging regular para pagkukunan nyo ng regular, pag may nabakanting plantilla, ay yung job order at contractual. 10 ang posisyon nyo ron. Ganito po kasi, sa mismong batas po natin sa labor code, sinabi doon na 6 months dapat regular ka na after 6 months. Ba't di po natin nagagawa yon sa government? Hindi po hindi po kasi saklaw sa pagkakaunawa ko hindi saklaw ng labor code ang gobyerno. Saklaw po yun Hindi po supplementary sa batas po yun. Parang supplementary. Kasi, ganito, Kung ganun nga po kasi ang mangyayari, edi ang magiging choice ng gobyerno, hindi na lang mag-hire. I mean, may kapalit ho yun Kasi kung dapat permanente lahat at may posisyon at plantilla lahat, edi walang job order, walang contractual. Ngayon, ang problema kasi, sa realidad, ayaw nung coterminous na sekretaryo, kalihim halimbawa, yung mga permanenteng nandun. So, kukuha siya ng mas gagawa ng trabaho. Pero pwede natin pagbawal yun.
Kasi nga, hindi po kakayanin ng gobyerno na bigyan ng regular na item lahat. So, ang tanong ko nga po sa inyo, ano yung gitna natin? Kung meron man kung walang gitna kasi, pag walang plantilla, bawal na lang mag-hire ng contractual kung labag yun sa batas sa kontraktualisasyon. Ang kadalasang trabaho naman po kasi ng mga COS at saka JOCOS ay regular functions din. Agree po ako, ma'am. Ang problema ko nga, kung wala kang item pa na nakikreate, okay, so, wag muna. Yung ba yung hakbang? Kasi kung ang opinion nyo ay paglabag sa batas ang pagkakaroon ng kontraktual na mga manggagawa na walang security of tenure, option po bang ipagbawal na lang namin yon habang hindi pa nakikreate yung plantilla? Pwede lamang mag-hire ng dagdag uli pag may plantilla na? Paano po yon? Ganito po yun. Di ba ang sahod po ng mga contractual ay MOOE sa operating. So, bakit hindi po natin i-option na yung budget para sa MOE ay ilipat na lamang sa PS? Kasi nga po, walang plantilla. Pero so habang wala, minumungkahin nyo ba na ipagbawal namin gamitin ang MOE sa pag-hire ng contractual at casual? May mga House bill po tayo sa mga at Senate bill po na regularization of contractual. So baka pwede pong silipin po natin 'yon kasi meron pong mga deadline doon na kung saan ay pwedeng mag-hire ang mga ahensya ng gobyerno sa ganitong panahon. Tapos itatapatan ito ng mga eligibility para sa mga COS. Yan na po yung optimalization or right sizing nga sana na sinusubukan nating magawa. Kaya nga po sabi natin kanina, di ba, hindi lamang namang pag-abolish, pagbabawas, kasama dito ang paglilikha ng posisyon. Yun po yung pakay at layunin nun. Pero balik ko ho yung katanungan. Hindi kayang gawing permanente lahat ng contractual at job order. At kung ang posisyon po nyo ay bawal yon, gusto po ba nyong iliwanag na nga namin na bawal na mag-hire ng casual o contractual sa pamahalaan? Dahil paglabag ito dun sa labor code provision na tinututulan, pinagbabawal ang kontraktualisasyon. Kung hindi man po, ano po yung gitna na pwedeng magawa o magamit? Halimbawa po halimbawa, may prioridad sa mga bagong posisyong ililikha sa ilalim ng optimalization, right sizing, ano man po ang tawag natin sa bill na ito, yung mga contractual o job order na pinakamatagal na dyan. Halimbawa na po so pwede kami maglagay ng ganung provision doon na may prioridad po kayo doon. Pwede po naming ilagay na yung budget ng opisina para sa contractual ilagay na talaga sa staffing sa PS, pero ano bang Yusek ko anong pagkakaiba nun? Pag nilagay sa PS yung pondo para sa contractual workers na i-hire ng isang department kumpara sa nakalagay sa MOE, anong effect no? If the full benefits na po, Mr. Chair, will be No, entitled to contractual the... pa rin sila. Walang plantilla pa rin Kaya lang yung item budget-wise to be spent for contractual employees will be in PS and not in MOE. Anong effect? Ba't ba nilagay sa MOE at hindi sa PS? Because they need to meet, Mr. Chair, because they need to meet the qualification standards of civil service po. Pag nasa PS, pero contractual sila Yes po, they are entitled to the full benefits po. Opo. So yun lang ang, that's the only one lacking po. Pag nasa PS. Pag nasa MOE, wala. Salary, plain salary lang po, Mr. Chair. O ma'am, yun ang problema. So gusto mo nyo ilagay sa PS? Pwede namin ilagay yun Pero ang magiging epekto nga nun, may qualification standards. Pero contractual pa rin Job order pa rin.
Pero, magkaka-qualification bigla. Ewan ko kung anong basis nun, yun lang ang sagot-sagot ko niya. At tatanggapin ko na muna pansamantala. Before I recognize you, ma'am, yes, please ma'am, help us out. Kasi po, yung binanggit po ng DBM na ililipat yung budget ng MOA sa PS na dapat may QS, ay nagagawa naman ng ibang ahensya. Nagkataon lang na walang plantilla. Kumbaga, may mga masteral nga yung mga kontraktual yung mga COS May mga matataas na yung mga pinag-aralan. Pero ang problema, bakit hindi nabibigyan ng plantilla position yung bawat ahensya? Bakit ang tagal ng parang yung tamang structure ng bawat ahensya? Kasi alam ko yung ibang ahensya naman ay nagsasuggest ng ganito dapat po ang aming organization. Pero ang tagal po ng balik sa amin ng mga CSC at ng DBM kung paano i-approve yung bawat ahensyang iyon. At saka isa pa po, mayroon na po tayong batas na yung sa 10 years na dagdag 10 points sa mga CSC examinees. So marami pong mga options para maging regular yung mga kawaning kontraktual. At ang reason po, bakit tayo may eligibility, 'di ba? Pagka-graduate ng mga estudyante, mag-e-exam ng civil service. Kaya sa may civil service eligibility exam, eligible ka ba para sa posisyon na to? Kung 10 taon na po ginagawa yung trabaho na to, hindi pa po ba eligible siya? Ang problema ko nga po, naiintindihan ko yung problema, yung sinasabi niya, pero hindi porkit yung dating hindi eligible, biglang naging eligible, kikreate na siya ng posisyon. Yun ba yung gusto niyo? Hindi naman ganun yun eh. Pumasok ka bilang contractual job order, wala kang eligibility. Nag-exam ka, pumasa ka, naging eligible ka, dahil ba doon obligado ang gobyernong createan ka ng item? Hindi, di ba? So, kaya po tayo nag-right sizing nga, para in theory, sabihin ng gobyerno, ano ba ang kailangan niya? Sino ba kailangan ba niya? Ilan ba ang kailangan niya? Pag nagawa na yon, di ba? Doon ngayon kukuha ng tao para punuan yung mga yon. Kung kulang yon o nagbabago yung pangailangan nang hindi pa nakakalikha ng bagong plantilla, pupunaan yun pansamantala ng job order. Ngayon kung ang sinasabi nyo, 10 taon niya nang ginagawa yung trabaho yan, bakit wala pang item? Yun ang balik naman sa DBM. That provision I can agree with. Meaning to say, Yusek Wong, kapag ka, swerte nyo nga ma'am, tamot, nagreklamo siya, contractual siya, 13 years 13 years naman siyang hindi tinatanggal, di ba? Renew ka naman na renew kada taon, di ba? Hanggang naging permanente ka, di ba? So, gusto ba niyo maglagay ng provision na kapag ka yan trabahong yan ay pinanghahawakan sa loob ng X period, sabihin mo ng 10 taon, nang may gantong kwalifikasyon, by operation of law, created yung position na yon. Unless tanggalin mo. Hindi kasi clearly, mukhang tama si ma'am eh. Mukhang kailangan naman talaga. Tagal niya lang hinahawakan yung pwesto eh. So, hindi yung uupuan lang ng DBM ng 1 dekada at hindi ki-create. Di ba? Depende kung gaano ka sigasig yung secretary eh. Yes, Mr. Chair. It will all depend on the request of the respective agency, sir. No, but my point is then let it be a conscious effort on their part. Di ba? To find out kung hindi, makikreate yung item na yun by operation of law, subject to certain ceilings, of course. Di ba? Subject, so in other words, your inaction will create the birth of a plantilla position unless you act on it. Either by creating the position yourself and filling in that cap or quota, or terminating the services of the contractual employee that has been there for 9 years, magde 10 years na. Senator Gatchalian. Sir, can I ask the DBM, in the creation of a plantilla, meron bang, for example, in a specific department, let's say DICT, is there a cap or a maximum of
to create a plantilla item? Yes, yes, Mr. Chair, there's organizational staffing patterns po. But that Ah, organizational staffing pattern is dictated by the secretary, diba? In agreement with DBM. It can adjust. Yes, sir. Negotiate, They can diba? propose po, and then we do technical meetings with the concerned department and see the necessary adjustments po on when we can come in and which one to adjust po. We usually do the principle of abolish and scrap and build. Correct, correct. Scrap and build Yeah, principle. but in theory, the secretary with the agreement of DBM can increase the number of plantilla items. Up to division chief level positions po, Mr. Chair. Pag director level, it goes up to the office of the president. Yes. But Mr. Chair. in other words nga, kung may budget and the secretary wants it, pwede niyang dagdagan yung plantilla, correct? And They can submit their respective correct. proposals Kasi naman. I was talking to the chair, to our Senate President, sa local government kasi may PS cap eh. Diba? So that's the limit of local governments because even though they want to create plantilla items, if you hit that PS cap, wala kang choice talaga. But sa national government, walang cap, correct? Wala na, technically, Mr. Chair, there's no cap, but we use the scrap and build policy Correct. po. So I agree with si Madam Fernandez. Yes. Oo. That, Mr. Chair, may I propose, maybe we can include in the law, kasi marami talagang contractual na nandoon for 10 years, 20 years na qualified. Ang problema lang nila, walang plantilla item. No? And yung plantilla item man, dinidikta ito ng secretary at DBM. Maybe part of the right sizing bill is also creating that plantilla item so that they can be accommodated because they've been there for 10 years, 20 years. Yung iba nga, nag-aral na to be civil service eligible. So it's not only looking at making government efficient, but also giving our employees the right tenure or the right position because they've been holding it for many, many years already. And it will improve their morale. No? Efficiency is also improving morale. Eh. So, may I propose, Mr. Chairman, to include some form of language na part of the mandate is to also create plantilla positions to accommodate contractual employees who are qualified. Dapat qualified naman, di ba? Dahil kailangan nga QS, ano na sila, eligible eh. So, but assuming that they're qualified, pasok na sila kaagad. Ang nagiging limiting factor lang yung plantilla item. No, Senator Win, ang gusto ko nga, by operation of law, subject to a cap or quota, the item is created. Automatic. To tie your hands to immediately act on these things. So pag wala kayong gawin, di ba, as is usually done by the DBM for all requests for the creation of plantilla position, just sit on it. Wait for the next secretary. So pag wala kayong gawin after a certain period of time, let's say 10 years, kunwari lang, by operation of law, created na yung item to be occupied by that contractual job order person on the assumption that person is qualified, subject to a cap. Hindi naman pwedeng, di ba, 5,000, 10,000 yung makikreate bigla by operation of law. Subject to a cap per agency. Not time-bound. Na magiging time-bound. First in, first out. We look into that proposal. Now, if you don't Chair. want that to happen, then create the staffing. Kumbaga, isa to sa mga effect pag hindi nyo ginalaw yung ahensya. Pero yan? Yun, di ba? Yeah. Pag hindi nyo ginalaw yung ahensya, mangyayari to by operation of law. To encourage you to move and to act swiftly. Kung hindi, by operation of law, may mga plantilyang makikreate outside of your control. So, ang magde-decide is the fact that someone has been performing that job for 10 years. Sino ka para magsabing di kailangan yan? The situation will already dictate and decide what plantilla item will be created. Again, if you want to avoid that, then i-right size nyo na. I-optimize nyo na yung agency.
Go over it, consider it. The inputs are well taken, Ma'am Roxanne. Thank you, ma'am. Madam Gusto Chair, po magpasalamat. Mr. Chair, Yes, Will. as well, for contractual, they also receive benefits, di ba? No. Wala po Contract of talaga. service. No work, no pay. Contractual, sir, of PS, yes. Contractual of PS, Yes. yes. Oo. JO and COS, Yes, iba yun. Oo, plain iba yun. salary lang Correct, po. correct. Yun But lang. they're also talking about yung contractual of Well, there might, contractual of PS and we or don't want contractual. to, Mr. Chair, we don't want to assume, baka ho sa terminologies nagkaka, Kasi may contractual who also gets benefits eh. No, the Yes po. full benefits. Yes, Except yes. tenure lang eh. Correct? So the limiting factor of that is the plantilla position. Correct? But in terms of budget, pareho lang siya eh. So ililipat lang from Yes, MOE Mr. to PS. yes, No? yes po. Oo.